Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Okay, praise God. Tayo po ay tuloy-tuloy na mag-aral ng salita ng Diyos sa Lord Jesus Fellowship, living and sharing the good news. Okay, so yung atin pong pag-aaralan ay dun po sa Joshua chapter 1 verse 8, and I will be reading in the New Living Translation, and it says, "Study this book of instruction, continually meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do." Dito po sa Joshua chapter 1 verse 8 makikita po natin yung instruction at yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos. Ano ang pangako? Ano ang instruction ng Diyos? Study this book. Basahin, aralin yung salita ng Diyos. Meditate on it day and night. That is the promise. And that is the instruction, I mean. And what is the promise of God? Only then will you prosper and succeed in all you do. Amen. Basahin daw natin ang salita ng Diyos. Doon po sa Matthew chapter 4 verse 4, ang sabi po ng salita ng Diyos doon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Hindi lang tayo nabubuhay sa ating sarili. Hindi lang tayo nabubuhay. Ano yung representation ng tinapay? Doon sa Matthew chapter 4 verse 4. Ang tinapay po doon, iyon po yung mga bagay, mga literal, mga material po nating tinatangkilik. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ka lang doon nabubuhay, hindi ka lang mag-aasawa, hindi ka lang maghahanap buhay, hindi ka lang magtatrabaho, kundi dapat mabuhay ka rin sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay maghahanap buhay para po tayo ay magkaroon ng pera. Magkakaroon po tayo ng pera para magkaroon po tayo ng pagkain. Kakain po tayo para tayo ay lumakas. Lalakas po tayo para magtrabaho. Magtatrabaho po tayo para magkaroon ng pera. Makita po natin yung buhay po natin, mga kapatid, ay ikot-ikot lamang, ikot-ikot lang. Hindi dyan tayo nabubuhay lamang, kundi dapat mabuhay din po tayo sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, tayo po ay nananyahan ng Diyos, ng Biblia, na basahin po natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, read me, basahin mo ako, bigyan mo ako ng oras, bigyan mo ako ng panahon. Yan po ang pinasabi ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, many books can inform you, but only the Bible can transform you. Maraming aklat kang mababasa na pwede kang ma-inform. Amen. Pero ang Biblia lamang ang tanging aklat na pwedeng matransform yung buhay mo. Many books can inform us, but only the book of life, the Bible, can transform us. Amen. Nakapagbabago ng buhay, nakapagbabago ng pamuhay ang pagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat ito yung pinakamahalaga sa ating buhay. Na meron tayong Diyos at alam natin yung kanyang salita. Amen. And may nag-post sa Facebook, sabi diyan, "Lord, I cannot spell success without you." Amen. We cannot spell success. Ang sabi sa Joshua 1:8, tayo magsasuccess, pero hindi tayo magsasuccess without you. You cannot spell success without Him, without God. Amen. Kaya read your Bible. And nakita po natin dyan, maaring kilala niyo po yung being na yan, na masayang masaya, masayang sumasayaw, masayang nakikisalamuha, parang tayong mga tao, parang tayong mga Kristiyano, masaya. Amen. Joyful ang ating pamuhay, pero minsan sa kabila ng ating pong kasayahan, kagalakan, minsan dumarating po tayo sa ganitong pagkakataon. Minsan tayo malakas, tayo masaya, tayo may pera, pero minsan dumarating po yung pagkakataon na minsan tayo ay nanghihina. Tayo po ay nawawala ng pag-asa.
tayo nakakaranas ng mga iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay. Kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano ang ating tinatangkilik, minsan dumarating po tayo sa point na ito na tayo ay nanghihina, na minsan parang gusto, na minsan sinasabi natin sa Lord, gusto ko na sumuko, Lord, ayaw ko na. Minsan nakaranas tayo niyan. Walang taong hindi nakaranas na mabigo, na malungkot. Dumarating po tayo dyan. Pero ang mabuting balita, ang salita ng Diyos ang nagpapabalik sa atin. Ang salita ng Diyos ang bibigay, ang nagsusupply sa atin ng joy sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Amen. God's word is like an oxygen. We can't live without it. Totoo po yan. Ang salita ng Diyos yung ating oxygen. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang salita ng Panginoon. Kaya read your Bible. Alamin natin ang salita ng Diyos. Tuklasin natin ang hiwaga ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang naisin ng Diyos, ang laobin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya may nag-paste po sa Facebook, ang sabi niya, always take your prayer cetamol and Bible Jessic. Amen. Tayong lahat nakakaranas ng mga pagsubok, mga kalungkutan. Kaya kailangan natin ng gamot. Take your prayer cetamol and Bible Jessic. Basahin natin ang salita ng Diyos. At the same time, tayo po ay manalangin sa Kanya. Kaya ito po yung dapat mag-viral po sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ang maging sentro ng buhay. Ang salita ng Diyos ang maging maghari sa ating buhay, ang manguna sa ating buhay. Ito'y dapat mag-viral. Ito yung mag-flow sa ating buhay sapagkat may malaking magagawa ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Kailangan natin mag-grow sa biyaya ng Panginoon. Kailangan natin mag-grow sa kaalaman, sa knowledge ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya you need to read your Bible. You need to grow. Why? Bakit tayo kailangan mag-grow? Basahin natin ang salita ng Diyos para tayo ay mag-grow. Pero bakit tayo dapat mag-grow? Kasi mga kapatid, minsan parang ganito tayo. You won't stay fresh forever. Minsan ganyan po tayo. Minsan ganyan po tayo. Malakas, fresh. Pero darating po minsan ng ating buhay, tayo'y tatanda, kukulubot ang ating mga balat. At aminin man po natin at sa hindi, tayo po ay mangungulubot, tayo po ay manghihina at uuwi sa Panginoon. Hindi mananatili ang ating buhay dito sa mundo. Kaya be humble, you won't stress forever. Parang ito, kung kilala nyo sila, napapanood lang natin sila. Masaya, sumasayaw, pero ngayon sila ay nananahimik ngayon at tumanda na rin sila. Amen. At kung ito, kilala nyo po siya, masaya din, napapanood natin, pero nanahimik na din siya sapagkat tumanda na rin. Ano, ganyan po tayo. Yan po ang katotohanan ng buhay. Tatanda po tayo. Uuwi po tayo. Ano po? Ano ang mananatili lamang? Yung salita ng Diyos. Amen. Hindi tayo mananatili dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya naman, our body gets old and ends. Ang ating mga katawan ay tatanda at mawawala. But the Spirit in us lives forever. We have temporal life on earth, and when temporal life ends, eternal life begins. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Sa English po, 2 Corinthians 4:18, King James Version, why we look not all at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are
eternal, mga kapatid. Yung mga bagay na nakikita ay temporal lamang po yan. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, ito po ay pangwalang hanggan. Amen? Our body gets old and ends. Yan po ang katotohanan. Kaya naman, hinihikaya tayo ng salita ng Diyos, mismo ng Diyos, na alamin siya, basahin ng kanyang salita, siya ay nagpapakilala po sa atin. Siya po ay inihahayag niya yung kanyang sarili sa atin. Amen? And don't be preoccupied with those temporal things, but focus on what is eternal. Huwag daw tayong mag-focus sa mga bagay dito sa lupa. Bagkus mag-focus tayo on what is eternal, sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Alam po, yung buhay po natin ay dalawa. Isang physical life and spiritual life. Amen. Hindi pwedeng puro physical. Kailangan may spiritual. Pero dapat mas mataas yung spiritual. Sapagkat, in fact, when we focus on eternal, sa mga bagay na hindi nakikita, the temporal will be fixed. Ano ibig sabihin ng the temporal will be fixed? Amen. Pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, pag inuna mo ang Diyos sa iyong buhay, yung mga bagay na material, yung mga bagay na temporal, iyan ay kasunod na. Dahil ipoprovide na yan ng Lord. Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Unahin mo lang si Lord. Unahin mo ang Diyos. Ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Hindi lahat puro temporal. Kailangan meron ka pong spiritual. Amen. Seek first the kingdom of God. Read the Word of God. Read your Bible, because the true source of temporal is eternal. What we see was made by what we do not see. Amen. Even our hearts confirm that we are not temporal, and the heart don't grow old. The feelings that we have don't grow old. We need to put life in order. You need to put life in order. For a disordered life brings chaos, confusion, and problems in temporal. Amen. Kapag hindi naka-order ang buhay natin, mayroong kaguluhan, may mga problema, may mga hindi magandang nangyayari sa temporal life po natin. Amen. Ano ang susi? Put God first. Put God first. Invest your time, wealth, and wits on things eternal. Prepare for the eternal, not just for temporal. We work to earn so we can buy a car that breaks down one day. We spend money on clothes that one day gets worn out. We build a house that soon be demolished. Why not spend on things that last for eternity? Serving God, forgiveness, love, understanding people that has been misunderstood by many, leading people to what is right. Amen. Yan po yung mga bagay na dapat natin gawin. Unahin natin ang Diyos. Amen. Invest mo yung time mo, yung wealth mo sa Panginoon. Amen. Hindi ko sinasabing masamang bumili ng magandang bahay, magandang kotse, magandang damit. Ang sinasabi ko, unahin natin ang Diyos. Kasama natin. Unahin natin sa lahat ng bagay ang Diyos, sapagkat lahat ng temporal, ang sabi ng salita ng Diyos, ay mawawala. Subalit ang mananatili lamang yung pong mga bagay na eternal. Amen. Put God first in your life. Amen. When we focus on eternal, peace is start to flood in our hearts, and true life begins. And true life begins when we focus on Jesus, when we focus on God, on Him. Amen. Remember, life begins when we know and having a personal relationship with Jesus, the author of eternal life. Kaya naman, receive the Lord Jesus Christ today. Receive our Lord Jesus Christ today.